Welcome back sa ating YouTube channel mga katanglaw. Magandang araw sa inyo. Sa videong ito ay isisiwalat natin ang mga vlogger na laban sa gobyerno at laban sa INC. Ang mga ito ay walang takot na nagpapakalat ng fake news, mga paninira at pang-uusig kapwa sa bansa at sa INC. Bago tayo magpatuloy sa panonood ng video, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay pindutin ang subscribe button at maging ang notification bell para maging updated sa mga bagong upload na video. February 9, 2025 nag-live video sa YouTube channel si Marie Dinglasan o mas kilala sa katawagang Aling Marie. Sa nakaraang video nalaman na natin ang kanyang pagkatao. Isa siyang store owner na nakatira sa Cavite, nagpapakilalang aktivista at isa sa mga tumutol ng Anti-Terrorism Bill 2020 noong June 12, 2020. Ngayon ay ginagamit niya ang YouTube channel para makahikayat ng mga taong magkaroon ng maling pananaw at pagkilala laban sa gobyerno at maging sa INC. Dito ay malalaman natin sa kanyang live video na mayroon silang group chat o GC at may mga kasamang mga vlogger. Kachika TV. Hello, Kachika TV. Thank you. Sana kasama ka namin sa aming sa aming GC, no, ng mga vlogger. Halo-halo kami doon. May Rosas, may Lenny, may Marcos, may Isko, may Pacquiao, no, lahat ng tumakbong presidente, andun ang mga vlogger, sama-sama kami doon. Ang wala lang doon, BDS vlogger. Narinig natin mula mismo sa kanyang bibig. Mayroon silang GC o group chat na doon ay magkakasama ang iba't ibang vlogger. Halos lahat ng nabanggit niyang vlogger ay mga samahan ng mga nagpapakalat ng fake news laban sa gobyerno at sa INC. Andres Escalante, di ka ba pumunta sa rally ni Marcoleta? Kanina, daming tawalin man. Kung pupuntahan yung rally ng ugok na yun, maghahasik lang yun ng kasinungalingan at panglilin lang. Rally Marie, ba't nagtatago ang anak nyo na si Epipanyang Labrading? Alam mo, hindi siya nagtatago eh. Kung nagtatago yun, tahimik na. No? Di ka rin marunong tumingin ng nagtatago at hindi eh. Pag nagtago isang tao, tahimik na. No? Ha? Tahimik na. Hindi naman kahit boses, hindi naman maririnig. Kaso andyan siya eh. Putak pa ng putak eh. Kung ako sa inyo, wag ako tanungin nyo, siya tanungin nyo. Puntahan nyo at gawin nyo ang gusto nyong gawin. Tingnan natin. Ha? Kasi alam nyo, yung pagbabanta sa isang tao, hindi mo pa man ginagawa yan, basta't nagbanta ka, may kaso ka na. Tandaan nyo yan, ha? Walang ipinagkaiba yan sa isang baril na itinutok mo at ipinutok mo. No? Wala rin pagkakaiba yan sa nasagasaan. Kung nag-asagasa ka, sabi nga nila, tuluyan mo na dahil parehas lang ang sentensya. Ganon din ang pagtutok ng baril, isa lang din ang sentensya. Ngayon, yung sinasabi nyo, ay Labrador, gawin nyo. Kasi baka mabaliktad kayo makasuhan. Hindi naman kriminal yung tao eh. Lumalaban lang yung tao eh. O anong may kakaso nyo sa kanya? Paninirang puri? Eh baka naman may hawak siyang ebidensya. Sa mga sinabi ni Marie Dinglasan ay masasabi natin na pang-aatake na sa isang lehitimong nagkilingkod sa gobyerno na si Kong Marcoleta. Sinabi din niya ang kanyang pagtuligsa na nagpapakalat daw ng kasinungalingan at panlilinlang si Kong Marcoleta. Hindi ba, ganyan ang binanata ni Kong Marcoleta na isang vlogger na si Tomo Torgo? Hinarap siya sa Kongreso at walang may pakitang ebidensya patungkol sa sinasabi niyang panlilinlangan ni Kong Marcoleta. Parehong-pareho sa sinasabi ni Marie. Binanggit din niya dito si Epipanyo Labrador. Sinasabi niyang pinagbabantaan daw ng INC si Labrador gayong wala naman itong katotohanan. Ang sinasabi ni Marie na pagbabanta kay Labrador ay kasinungalingan lamang. Nais lang nilang itanim sa isip ng kanilang viewers na kapag may mangyari kay Labrador ay INC agad ang kanilang pagbibintangan. Ito ang dapat nating isiping mabuti. Maaaring kapag ang mga vlogger na ito ay hindi na mapapakinabangan at nabulilyaso na, ang mga malalaking tao na nag-uutos sa kanila ang sila ding tatapos sa kanila at saka nila ito ibibentang laban sa INC o sa gobyerno. Dahil sa wala silang ibang nais kundi ang suran at pabagsakin ang INC at ang gobyerno. Ako nga, dami-dami ko ebidensyang hawak eh. Ha? Alam nyo ba? May isang tao na nagbigay sa akin ng maraming ebidensya, no? Noong rally. Kaya lang hindi ko pa maisang bulat kasi itatransfer ko pa sa Tagalog yun. Lahat nandoon.
Nakakagulat nga eh. Hindi ko kilala, bigla akong binigyan ng 2 libro. No? Nandun lahat ng kahayupan. Lahat ng binabatikos ko, lahat ng kahayupan nandoon. Pati yung pagpatay kay Kuya Percy Lapid nandoon. Pero hindi ako nagsasalita pa. No? Marunong naman ako eh. Alam ko naman kung kailan ko kailangan ibulgar yan at hindi. Pwede rin hindi na, pwede rin ibulgar na. Eh alam, gusto ko Tagalog. English kasi yun eh. Gusto ko Tagalog para malinaw na malinaw. Alam, makapal. Kailangan ko i-translate lahat sa Tagalog yun. No? Kaya kayo, huwag kayong basta nagbabanta sa isang tao. Dahil baka mamaya mabaliktad kayo. Tandaan niyo yung bilin ko. Tandaan niyo yung payo ko. Hindi kayo basta magpapakita dito sa social media ng mga kayabangan nyo. No? Hindi kayo dapat nagpapakita dito ng pangharas ninyo. Kung mangharas kayo, siguraduhin nyo may panalo kayo sa kaso. No? Pero kung puro pananakot lang gagawin nyo, sigurado may balik sa inyo yan. Tandaan nyo yan. Kayo ang pwedeng kasuhan. Nambubuli kayo, nanghaharas kayo, nagbabanta kayo. Tandaan nyo yan. No? Lalo na yung mga sumisigaw dyan na NPA kuno kami. Magpakita kayo na ebidensya na kami mga NPA. Dahil kung wala kayong may pakitang ebidensya, ang red tag yung ginagawa nyo, shoot ka sa kulungan. Salamat kayo, hindi kami mahilig sa ganyan-ganyan, no? Okay. Maliwanag sa atin ang kanyang mga sinabi. Mayroon daw 2 libro na ibinigay sa kanya at mga ebidensya kuno ito. Ang mga libro na yan, hindi yan ebidensya, script yan ng mga ibabato nilang panlaban at panghaharas sa kanilang tutuligsain, mapagobyerno, individual o relihiyon, lalo na laban sa INC. Maaaring yung sinasabi niyang mga vlogger na kasama niya sa GC ay nabigyan din ng ganyang libro para kanilang ipakalat sa publiko ang kanilang gagawing panghaharas at paninira. Sinabi pa niya kanina, may hawak daw na ebidensya si Labrador. Ngayon sinabi niya na may hawak din daw siyang ebidensya. Di ba halata na, ibig lamang sabihin mga katanglaw, pareho sila na may hawak na libro o script na kabilang sasabihin laban sa kanilang gustong atakehin. Lumabas na din sa kanyang bibig na kapag haneresh ang mga vlogger na katulad nila ay mababaligtad daw at makakasuhan ang mga nanghaharas sa kanila. Diyan pa lang ay may plano na sila. Talagang ang pupuntiryahin nila kung may mangyari sa kanila na masama ay ang kanilang mga inaatake. Nasaktan siya sa sinabi niyang may sumisigaw daw ng NPA sa vlog niya at magpakita daw ng ebidensya na sila ay NPA. Tignan natin. Maaaring ito ay ebidensya. May 2 ako ditong libro. Pinanghahawakan ko. Nandun lahat ng mga kahayupan. Pero sabi ko nga, hindi pa panahon para ilantad ko. Para i-content ko. May tamang panahon, may tamang oras, may tamang pagkakataon. May tamang dahilan. Narinig ninyo, yung hawak niyang 2 libro ay gagamitin niya daw sa pag-vlog at content. Script lang talaga yung 2 libro at hindi ebidensya. Tandaan natin, may nagbigay sa kanya ng librong yan. Maaaring ang mga taong nasa likuran nila na nais pinsalin ang gobyerno at ang INC. Sabi pa niya, may tamang panahon, may tamang oras. Kanina nabanggit niya na doon sa hawak niyang libro ay may ebidensya kuno patungkol sa nangyari kay Percy Lapid. Dito mahalata na natin, may panahon para sa issue na kanilang gagawing content o vlog at mayroon ng nakahandang script sa kanilang gagawin. February 8, 2025. May tayong mga sensitibong mga pag-uusapan dito sa ating programa. Abangan niyo po yan. Lalong-lalo na po yung kwento tungkol po kay Percy Lapid at sino-sino ang nagsabuatan para ipapatay si Percy Lapid. Magugulat kayo sa ilalahad natin. Sigurado ako,
magwawala na naman dito yung iglesia ni Manalo, ha? At magwawala mismo dito itong si Manalo na Mongoloid. Sigurado ako dyan na kung saan ay kakampi ng mga Duterte. Dahil Kung inyong natatandaan, February 9, may nabanggit si Mariding Lasan na librong hawak daw niya, mga script, na kung saan sinasabi niya din doon ang tungkol kay Percy Lapid. February 8, binanggit din ni Labrador o Palacio na sasabihin niya daw ang tungkol sa pagkamatay ni Percy Lapid. Sabay sinabi niyang magagalit na naman daw ang mga INC na kakampi daw ng mga Duterte. February 10, 2025, nagpalabas si Labrador o Palacio patungkol sa isyu kay Percy Lapid. Ito ay pagpaparatang laban sa INC. Nagkakatugma-tugma ang mga pangyayari, ang kanilang sinasabi at ang kanilang sasabihin pa laban sa kanilang sisiraan at kung ano ang kanilang ipaninira. Pansinin nating mabuti, may schedule sila, may script sila. Nag-uusap-usap ang mga yan sa kanilang GC kung kailan sila aatake at mag-vlog. Mga katanglaw, maliwanag na ito ay political persecution at religious persecution. Gagawin nila ang lahat para suruan ng gobyerno para pagwatak-watakin ang mga Pilipino. Sinisiraan din nila ang INC dahil sa nagalit sila dito nang ang INC ay nanawagan ng pagkakaisa ng mga nasa gobyerno at ng mamamayang Pilipino. Ang pakay ng mga ito ay para guluhin ang bansa at makuha ang kanilang sariling interest. May malalaking tao sa likod ng mga ito. Ginagamit ang mga taong ito para magkalat ng paninira at kasinungalingan. Mga katanglaw, maging matalino tayo, huwag bibitiw, manatiling kalmado at manatili sa pagkakaisa. Ikalat ang video natin sa ating mga kakilala, kaibigan at kapatid para maging aware sila sa nangyayari, upang sila ay ating matanglawan at huwag silang maaga ng dyablo. Maraming salamat po.